Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito na po yung owner type Jeep po ni Autorans. Ibinayad lamang po sa akin to. Ito po ay naka-electric power steering na po ito. No? Kaya magaan na po ang ikutin, ang manibela. So ito po yung pinaka-module niya ng electric power steering. At ito po mga kapatid ay napalitan ko na rin ng mga mags. So bago na po ang mags ito, pati gulong. Kaya kung titignan nyo naman sa kabuuan, talagang manghihinayang po kayo na ito na lang ay i-let go. Lalo pa ngayon na napakamahal po ng gasolina at diesel. Papatayin ko muna itong makina nito dahil maingay, pero meron akong good news po sa inyo mga kapatid. Patayin ko muna yung makina. Okay, mga kapatid, ano po ang good news natin? Ito po, planchado na po yung pong plano ni Sir Johnny ng Moretti, Philippines na mag-i-import na po siya ng mga electric vehicle kits para po ma-convert natin ang ating mga internal combustion engine na mga sasakyan. Pero mga kapatid, dapat bago tayo magplano na ipa-convert ang inyong mga sasakyan, marami po muna tayong pag-uusapan. Kasi dapat sakto yung kit na ilalagay sa inyo doon sa mga sasakyan na ipa-convert nyo. Halimbawa na lamang ito pong owner type Jeep po na ito. Iangat mo nga, Mark. Okay. Ito pong owner type Jeep po na ito ay mayroong makina na 13T. Malakas po sa gasolina to. Malaking makina po ito. Kaya lang, pag ito po ay i-convert ko, dapat yung motor na ilalagay dito, pati yung battery na ilalagay dito, ay yung kaya niyang patakbuhin ito pong owner type Jeep po na ito. Parang katulad lamang din po ng inyong mga sasakyan. Ito po ang unang tanong na kailangan na dapat nyong malaman. Gaano kalakas yung motor na ilalagay? Ano po ba ang gusto nyo? Halimbawa, meron kayong owner type Jeep na ganito. Gaano kabilis yung gusto nyong takbuhin ng inyong owner type Jeep? Kasi po sa electric vehicle, computed po yung motor at yung battery na ilalagay dyan. Kung halimbawa, ang gusto nyo, tatakbo kayo ng 110 kilometers per hour na speed sa highway, katulad po ni Conserva, yung po yung kanyang maximum speed, ay bibigyan din po namin kayo ng motor na para doon. Ito pong si Conserva, ang kanya pong motor power, mayroon po siyang 29 kilowatts na motor power po ni Conserva. Ganong kalakas yung kanyang motor. Kaya po yon ay kayang tumakbo ng 110 kilometers per hour doon din sa build ni Conserva. Medyo lightweight po si Conserva, hindi katulad nitong si owner type Jeep. Medyo mabigat na to kung tutuusin. Kaya po, kung itong owner type Jeep, ang i-convert ko po bilang electric vehicle, kailangan siguro ang motor na ilalagay ko dito at least 35 kilowatts na motor. Para po, ma-attain ko rin yung speed na 110 kilometers per hour or more ng konti. Depende po kasi yon sa motor na ilalagay mo, yung speed na ini-expect natin. Ngayon, pagdating naman po doon sa battery capacity, kung ito pong ganitong kalaking owner po, ang lalagyan nyo ng battery para sa electric vehicle at gusto nyo po yung malayo din ang kanyang mararating, kailangan malaking battery din po ang ilalagay nyo. Doon po ngayon bumabase yung range, saka po yung power din ng inyong electric vehicle. So ano yung range? Yun yung pinaka malayong matatakbo niya. Si Conserva po na C2, ang kaya pong takbuhin nung kanyang isang puno na karga ng baterya ay 330 kilometers. Ganun po kalayo yung kayang takbuhin nung isang full charge po ng battery ni Conserva. So dito, kailangan maglagay din po tayo ng mas malaking battery kasi mas mabigat po ito. Kung gusto mong malayo ang mararating nito na katulad din ni Conserva, dapat mas mataas yung specs ng battery na ilalagay mo po dito sa owner type Jeep. Ito pong si Conserva ay mayroong 27.6 kilowatt per hour na battery capacity. At yung capacity po na yon ay kayang umabot ng 330 kilometers sa normal driving. Iba po kasi yung yung akyat panaog ka pa sa bundok, akyat baba ka, syempre talagang medyo may uubusin kang dagdag na na karga ng baterya. Pero kung halimbawa dire-diretsong biyahe lang po yan, diyan sa expressways, kasi pwede rin naman mag-regenerate po yan, nagkakarga din, pero hindi naman katulad ng karga ng mga charger natin. So, meron ding pumapasok na konting kuryente kapag gumagana yung regenerative braking. Kaya po, ito sa owner na to, kung ito po ay gagawin kong electric vehicle, i-convert ko to,
kailangan ang battery nito ay at least katulad po nung van na meron po ang Moretti. At yung van po na yon ay mayroong battery capacity na 41.86 kilowatts per hour. Si Conserva ay mayroon pong 27.6 kilowatts per hour. So halos dumoble ng konti, no? Yung sa Mogano. So dahil nga po lahat po ng mga conversion kits natin ay manggagaling sa Moretti, so ibabase na lamang po natin doon sa mga existing po na EV ni Moretti ang ating magiging conversion kits. So yung pong Mogano na EV na van po ng Moretti, iyon po ay mayroong 41.86 kilowatt per hour na battery at yung kanya pong motor ay 60 kilowatts. So malaki na po yung motor na ginamit doon at yung battery malaki na rin. Yun po kasi ay ginagamit na pang negosyo. Kaya kung gusto mo na yung Honor type jeep na ito ay maging kasing bilis din at kasing lakas nitong nakakabit na makina ngayon, yun ngayon ang babasihan natin. Mga kapatid, alam niyo po, sa totoo lang, sa haba po ng pag-uusap namin ni Sir Johnny Chotrani tungkol po dito sa pagko-convert ng mga electric vehicles, ako po ay talagang nagpapasalamat sa kanya dahil siya mismo ang nagsabi na kapag ka po dumating na itong mga conversion kits po na ito, lahat po ang inyong lingkod ang gagawa ng mga conversions. So nagpapasalamat po ako kay Sir Johnny dahil talagang nagtitiwala po siya sa Autorans na kayang-kaya po natin gawin ang mga conversions. Pero uunahin muna natin mga kapatid yung kung ano lang yung may available na kits po tayo. So marami pa po tayong gagawing pag-aaral dito at nangangako naman ako kay Sir Johnny Chotrani na lulubos-lubusin natin ng pag-aaral sa conversion po ng internal combustion engine para po maging isang electric vehicle. Ngayon mga kapatid, bukas po ay bisita ko si Sir Johnny Chotrani dito po sa Autorans. Dadalin po niya yung mga trucks po ng Moretti. Ite-test drive po natin at isasalang ko po dito sa lifter. Kaya ngayon ay medyo lumuwag tayo. Itataas po natin yon, iaangat natin at titignan po natin kung ano ang composition ng electric vehicle na truck po na ito na mayroon po ang Moretti. Ngayon mga kapatid, sa hirap po ng buhay ngayon, sa sobrang mahal ng diesel, narito po ang mga trucks ng Moretti, itong mga electric vehicles na to, na siguradong pakikinabangan ng mga nagbi-business, itong mga nagta-transport ng mga goods, yung Lalamove, yung mga Transportify po na yan, na makakapag-charge kayo ng inyong battery na hindi sing mahal ng ginagastos nyo po ngayon sa diesel. At meron naman pong vehicle auto loan ang Moretti, may mga bangko po na magpa-process kung talagang gusto nyo kumuha nitong mga electric vehicle na mga trucks, pati yung mga vans po na magagamit sa inyong mga business. Kaya bukas na bukas po, nandito po si Sir Johnny Chotrani sa Autorans para po i-video namin, ipakita sa inyo kung ano po ang mayroon sa mga electric vehicle po na mga trucks ng Moretti. Kaya po mga kapatid, abangan nyo po yung vlog ko po bukas tungkol po dito sa mga electric vehicle po na mga trucks at yung van na Moretti para po doon sa mga nagnanais na palitan ang inyong mga FB van na yan na kumukonsumo ng diesel, na napakamahal po ng diesel, talagang hindi na po kayo kikita. Ito po yung unang pagkakataon na i-review ko po itong mga electric vehicle na mga trucks po na ito, pati yung vans, doon po sa mga nagbi-business nitong mga pag-transport po ng mga bagahe, ng mga bilihin, lahat po magagamit nyo sa pagtitinda, pagbili sa Divisoria, lahat ng mga nagbi-business po na ganito, pwedeng-pwede po itong mga Moretti trucks po na ito at yung kanilang cargo van ng Moretti. Kaya po, abangan nyo po yan bukas mga kapatid at kasama ko si Sir Johnny Chotrani na mapapanood nyo po bukas po dito po sa Autorans. Yung mga gustong pumunta po kayo bukas alas 8 ng umaga. Narito po yung mga trucks ng Moretti. Makikita nyo po at mamimit nyo po in person si Sir Johnny Chotrani ng Moretti Philippines. Magandang gabi po sa inyong lahat.